gaya ng panahon ni Tatay Digong, ay sa susunod na taon kung saan si Marcos Jr. na ang presidente. Sana po, magkaroon ng mataas na respeto ang mga leaders ng ASEAN kay Marcos Jr., pero kung ang magiging basihan ay itong nakalipas na ASEAN Summit, wala pong pumansin kay Marcos Jr. sa ASEAN. Parang hindi siya nag-attend. At hindi lang yan, parang wala na nga pumansin at parang wala na nga siyang presensya, wala pa siya dun sa larawan ng mga leaders ng ASEAN at yung mga partner states ng ASEAN. So completely, walang pumansin, literally and figuratively, kay Marcos Jr. So mga kababayan di po nakapagtataka na habang hindi pinansin ang ating Presidente Marcos Jr. sa ASEAN Summit, anong nangyayari sa Pilipinas? Ang peso po sumadsad na to 61. Lowest ever in history, bagong Pilipinas. Ang stock market below 6,000. First time in history, bagong Pilipinas. Mas malala pa po yan sa panahon ng COVID. Pwede ba yon na talagang ang ating stock market mas malala pa sa panahon ng COVID and yet wala namang COVID ngayon? Ang ibig sabihin po niyan, napakasama ng ekonomiya ngayon. Alam ng mga karatig bansa natin sa Southeast Asia na hindi mabuting pinuno itong si Marcos dahil habang sila lahat napakaunlad ang kanilang mga ekonomiya, ang mga Pilipino ay nagdurusa.